Pwede mo siguro sabihin na OA ako kapag sinabi ko sobrang gaan kasi sa pakiramdam na para ako nasa heaven kapag binibisita ko tong art store na to. Hindi ito yung unang beses na pinuntahan ko to. Actually, pangatlong beses ko na to. Kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-record ko to ng buong buo. But anyway, ako nga pala si Kel Martin, isa akong artist na nandito ngayon sa South Korea bilang isang OFW. So, kinailangan ko lang sumakay ng 20 minutes ride ng tren at 5 minutes naman para lakarin mula train station hanggang sa art store na to. So, bali mga 25 minutes away lang to sa tinitiran ko. Not too far at hindi naman din siya ganun ka-hassle bumiyahe. Pero sa tagal ko dito sa South Korea, 3 beses ko pa lang to napuntahan. Gusto ko kasi pag may pinuntahan akong mga art store, gusto ko may binibili din talaga ako. Nahihiya ako kasi kapag ikot-ikot lang tapos wala akong bibiliin. Kaya itong pangatlong beses kong puntahan to, sinulit ko na. Bukod sa bumili ako ng bongga, asing shopping galore yung ginawa ko dito. Nirecord ko na rin. Nagpaalam na rin ako sa may-ari kung pwede ko ba i-record yung art store nila. Mababait naman sila kaya madali ko rin sila napapayag. Sinabi ko din na artist din ako at isa akong content creator. Siyempre para dagdag promotion na rin yun sa kanila or marketing. Anyway, hindi ko makakalimutan yung unang beses ako makapasok sa tindahan nila. Grabe, sobrang overwhelming kasi parang nalunod talaga ako sa dami ng art materials na nakita ko. Meron kasing art store na medyo malapit sa akin, siguro mga 5 minutes away lang. Kaso hindi siya exclusive para sa mga artist talaga eh. Kumbaga para siyang national bookstore lang sa atin. Konti lang yung mga art supplies na pwede mong mabili at yung ino-offer din nila. Pero dito sa art store na to, yun talaga, masasabi ko na exclusive lang talaga to para sa mga artists. Sa nakikita mo sa video ngayon, ito pala yung unang palapag ng building na to. First floor pa lang talaga to as in. Pero nag-uumapaw na ng mga inks, brush, tsaka mga paints, mga canvases. Yung full video na nirecord ko to, umabot ng 41 minutes ako nasa loob ng shop. Pero syempre, chinapsuy-chapsuy ko na lang, kaya umiksi na lang ng tuluyan. Kinuha ko lang yung mga best part na sa palagay kong magagamit ko para sa video na to. Anyway, sa brushes na ino-offer nila, naka-separate din yung mga para sa watercolor, sa mga acrylic and oil. Yun, kaya mas madali ko agad na-recognize, tsaka mas madali ko nahanap yung mga gusto kong bilhin. They also offer squirrel brushes for watercolor. At syempre, meron din mga synthetic brushes. Pero yun lang, syempre yung mga synthetic muna yung binili ko. Anyways, makikita mo lahat pala ng mga shinaping ko sa bandang dulo ng video na to. Siguro kung meron man akong hindi nagustuhan sa store na to, yung pagkakasalansan ng mga art materials. Kasi kung ako magkakaroon ng sarili kong art store, gusto ko naka-separate yung mga aisle. Kunyari, para sa watercolor, itong aisle 1 para sa watercolor, yung aisle 2 para sa gouache, yung aisle 3 para sa mga acrylic, or tapos may mga ibang aisle pa na para sa graphite pencil, or basta yung mga ganun ba. Or pwede ko rin isipin na business strategy lang din nila yun. Para syempre yung mga bibili sa kanila, mapipilitan na ikutin lahat at silipin lahat ng aisle na meron. Diba? Parang okay din yung kagaya sa IKEA. So as you can see, umakit na pala ako dyan sa second floor. At dito ako mas nabigla nung unang beses ko to pinuntahan. Bilang isang dating architect student, ito talaga yung dream world ko eh. Yung makagawa ng mga diorama. Kaso wala eh. Lumipas na yung pangarap ko para maging isang architect. Pero hindi pa yung lumipas yung pangarap ko na makagawa ng diorama. Siyempre, sobrang posible pa rin yun. At malay natin, very soon, makagawa ako ng vlog na diorama naman yung i-explore ko. So anyway, kung isa kang artist at nandito ka rin sa South Korea, I suggest na mapuntahan mo rin tong art store na to. Sa Somyeon Station lang to. Madali lang to i-Google Map. At kung isa ka namang artist na wala rito sa South Korea, sana ma-enjoy mo tong video na to at makita mo din kung gaano ka full pack tong art store na to. At syempre ako bilang OFW, pag uwi ko dyan sa Pilipinas, definitely mag-iikot din ako dyan sa mga pinakamalalaking art store na nag-exist ngayon dyan sa Pilipinas. At although wala naman nagtatanong,
Isa sa mga pangarap ko talaga ay magkaroon ng sarili kong art store. At yun talaga yung nagpapa-excite sa akin na matapos na tong kontrata ko at makaipon din syempre ng puhunan para mabuild ko na yung iniisip kong negosyo dyan sa Pilipinas pag uwi ko. Although medyo matatagalan ng konti, pero definitely naman papunta tayo dun eh. Kailangan ko lang magdahan-dahan ng mga desisyon sa buhay kasi syempre ayoko na ulit magkamali. At kaya rin naman ako nandito sa South Korea, hindi lang para magtrabaho at makaipon. Syempre, nagdanakaw din ako ng mga idea, concept, ng mga negosyong nag-i-exist dito na malay natin na ma-apply ko rin pag uwi ko dyan sa Pilipinas. Yun, so may mga bagay lang talaga tayo hindi pa natin nakokontrol at ang kaya ko lang kontrolin sa ngayon, itong pag-upload ko sa YouTube. Medyo nagiging inconsistent talaga ako sa pag-upload eh. Gaya nitong video na to, itong video na to, nirecord ko pa to noong around March. Ayan, mahaba pa yung buhok ko dyan. Pero ngayon, ilang buwan na yung lumipas at ngayon ko lang to na-upload. Matagal na nakatambak to sa storage ng iPad ko. So, ngayon ko lang naduktungan at ngayon ko lang din natapos. At speaking of tapos, at dahil malapit na to matapos tong video na to, lahat ng in-order ko, syempre, kailangan ko ng bayaran. 괜찮아? Le. 네. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yung clip na yon, halfway pa lang yun nung dinadampot niya yung mga in-order ko, yung mga pinagbibili ko. At men, nagulat din talaga ako na aabot sa ganung kalaking presyo. Nag-save ako ng pera nga para mabili ko yung art materials na gusto ko. Pero hindi to the point na pati yung budget ko for a month, nagalaw ko na din. Pero wala na eh, nando na eh. So, pinanindigan ko na lang yung yabang ko. So, moment of truth. So, ito na yung dinulot ng kayabangan ko. Nakabili ako ng GAC 500 na golden at Liquitex na matte varnish. Yan. At tong golden gesso. Di ko alam ba't ito yung pinili ko eh. Pwede naman bumili ng mura eh. At syempre, kailangan ko rin tong Posca na acrylic markers. At konting mga canvas panel kasi nga trip ko mag-practice ng acrylic ngayon. Bumili na rin ako ng paper palette, watercolor na papel na arches, at yung mga set of brushes. Puro mga synthetic lang yan, tsaka yun. Kuratake ink pen, syempre, yun yung mga, isa sa mga pang outdoor drawing ko. Pero ang pinaka-importante din sa lahat, itong mga paints. Bumili ako ng golden na paints. Yan yung first set ng acrylic paints na meron ako. Inisa-isa ko lang yan. Tapos konting freebies pala nang binigay ng art store na pinuntahan ko. Yan yung mga freebies nila, men. Sobrang thankful. Kahit papaano meron silang pampalubag ng loob sa binayaran ko. Grabe naman din kasi yung amount. Talagang nagulat din ako. Pero syempre, too late na para pagsisihan. At ang total na binayaran ko nga pala ay 400,000 won. So, mga around 16,000 pesos yata yan. Pero the week after that, bumalik ako dyan para bumili ng gloss, glazing liquid, retarder. Yan, mga pinag-google ko na yan, isa-isa. At nagdagdag na rin ako ng golden na fluid acrylic para magamit ko sa painting ko. So, all in all, parang inabot yata ako ng 20,000 pesos dyan. Yun. At kung tatanungin mo kung worth it ba yung pinuntahan ko at yung mga nabili ko, man, syempre naman, 100%. At ito nga pala yung pinakaunang acrylic painting na nagawa ko sa buong art career ko.